Breaking news mga kabayan. Nakakagulat na bilang ng luxury car na konektado sa itinuturong mastermind ng flood control scandal, kinumpiska ng mga otoridad. Magkano ang kabuang halaga nito? Pangalawang breaking news. Laman ng counter affidavit ni Henry Alcantara sa DOJ, lalong nagdulot ng pagkalito sa kabila ng pagsasauli ng 10 milyong piso. Ano ang nasa likod ng kanyang biglaang pagbaligtad? At panghuli sa ating mga balita, naglabas na ng pahayag ang kampo ng mag-asawang Diskaya patungkol sa kanilang kaligtasan kapalit ng pagiging whistleblower. Ano ang sinasabi ng kanilang attorney? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang pagtugis sa yaman na umano'y nakuha mula sa flood control scandal ay nagbunga na ng isang malaking operasyon. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang raid na isinagawa sa isang condo unit sa BGC Taguig, tuluyan nang nasamsam ng mga otoridad ang 14 na luxury car na iniuugnay sa puganting si dating Congressman Saldico. Sa compound ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, makikita ngayon ang mga nakahilerang mamahaling sasakyan na napapalibutan na ng dilaw na caution tape. 8 sa mga ito ay selyado na ng seizure notice mula sa Bureau of Customs. Ang mga nakumpiska ay hindi basta-basta. Kabilang dito ang isang Rolls-Royce, 3 Cadillac Escalade, isang Mercedes-Benz at ilang Toyota SUV. Ang kabuuang halaga, isang nakakalulang 100 at 45 milyong piso. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., kinumpirma nila na kay Ko nga ang 8 selyadong sasakyan at posibleng may kinalaman din daw ang mga ito sa flood control scandal. Ngunit ang operasyon ay hindi tinanggap ng tahimik ng kampo ni Zaldico. Sa isang matapang na pahayag, nagbanta ang kanyang abogado na si Attorney Rui Rondain na magsasampa siya ng sandamakmak na kaso. Para sa kanya, illegal daw ang ginawang pag-seize sa 6 na sasakyan na hindi selyado. Idedemanda raw niya ang lahat ng sangkot mula sa mga pulis na nagsagawa ng raid, sa mga nag-detain sa mga driver, hanggang sa mga humila sa mga sasakyan. Ngunit para sa Bureau of Customs, malinaw ang kanilang posisyon. Mananatili raw sa kanilang kustodya ang 8 selyadong sasakyan. At ang isa sa mga dahilan kung bakit nasa ICI compound ang mga ito. Ayon sa kanila, wala na raw parking space sa customs. Sa ngayon, 16 na luxury car na ang nasa pangangalaga ng ICI, kabilang ang 2 sasakyan na isinuko noon ni dating Bulacan engineer Bryce Hernandez. Si Zaldico na wanted para sa graft at malversation, kaugnay ng 289.5 million peso project sa Oriental Mindoro, ay pinaniniwala ang nasa Europa pa rin. Kanselado na ang kanyang passport. Ang pagkakakumpiska sa kanyang mga mamahaling sasakyan ay isang malaking hakbang sa pagbawi sa yaman na umano'y ninakaw. Ngunit sa harap ng banta ng kaso mula sa kanyang kampo, isang panibagong legal na labanan ang tiyak na abangan. Samantala, isa pang sangkot sa anomalya, ang isa sa mga pinaka-inaabangang testigo sa malawakang flood control scandal na minsang naging emosyonal pa sa harap ng buong bansa habang umaamin sa kanyang pagkakasangkot ay tila biglang kumambyo at nagbago ng tono. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, sa kanyang pinakabagong counter affidavit, maring itinanggi ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang lahat ng mabibigat na paratang laban sa kanya. Isang napakalaking pagbaligtad, lalo na't kung maalala natin, si Alcantara mismo ang isa sa mga unang kumanta at nagbigay ng mga detalyadong testimonya sa Senado. Siya ang naglarawan sa umano'y sistema ng kickback at buong tapang na umamin na siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko. Sa kanyang sinumpaang salaysay noon, idinetalye pa niya ang isang partikular na transaksyon. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi. Pag-amin niya noon na may kasama pang pakiusap na ibigay ito sa boss bilang tulong sa anumang future plan nito. Ngunit ngayon, sa kanyang counter affidavit na isinumite sa preliminary investigation ng Department of Justice nitong January 5, iba na ang kanyang tono. Tila isang 180-degree turn mula sa kanyang mga naunang pahayag. Ayon sa kanyang bagong salaysay,
dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. At inisa-isa niya ang kanyang mga depensa. Para sa mga kasong graft, sinabi niyang wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang kontraktor o sino mang individual. Wala rin daw testigo na nagsasabing nag-aproba siya ng mga maanumalyang bayad o mga peking report. At kung mayroon mang ghost project sa kanyang distrito, ito raw ay deliberate na itinago sa kanya ng kanyang mga tauhan. Para naman sa kasong malversation, iginiit niyang hindi siya nagutos, hindi siya nag-authorize, at hindi siya nakiisa sa pagsasagawa ng anumang ghost project. Muli, itinuro niya ang kanyang mga tauhan na siyang nagtago umano sa mga ilegal na aktibidad na ito at wala rin daw pruweba na nakatanggap siya ng anumang personal na benepisyo. Itinanggi rin niya ang mga alegasyon ng direct bribery at bid rigging at dito na niya binitawan ang kanyang pinaka-controversial na depensa. Ang kanyang tungkulin daw bilang isang district engineer ay ministerial lamang. Tagapirma lang daw siya ng mga dokumentong inihahanda at ibinibigay sa kanya ng kanyang mga subordinate. Ang tanong, bakit siya biglang bumaligtad? Ano ang nagbago? Dito na pumasok ang isang posibleng dahilan na isiniwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva na si Attorney Ramon Esguerra. Ayon sa kanya, hindi lang si Alcantara, kundi maging ang dalawa pa sa BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ay bumabawi na sa kanilang mga naunang pahayag. Ang dahilan umano, ang hindi pagtupad sa pangako. Ayon kay Esguerra, sa kabila ng kanilang pakikipagtulungan at mga pasabog na revelasyon, hindi pa rin sila formal na tinatanggap sa Witness Protection Program ng gobyerno. Isang pangako na tila napako na nag-udyok sa kanila para bawiin ang kanilang mga testimonya. Sa kabila ng pagbaligtad na ito, isang bagay ang malinaw at hindi maikakaila. Nakapagsauli na si Alcantara ng mahigit 100 milyong piso sa gobyerno, ayon mismo kay Acting Justice Secretary Frederick Vida. Ang sitwasyon ngayon ay isang malinaw na legal conflict. Sa isang banda, mayroon kang isang testigong umamin at nagsauli ng napakalaking halaga ng pera. Sa kabilang banda, mayroon kang isang sinumpaang affidavit na nagtatanggi sa lahat ng paratang at itinuturo ang iba. Ang tanong ngayon, kaninong version ng kwento ang paniniwalaan ng korte? Ang emosyonal na pag-amin sa Senado o ang depensang nakasulat sa papel? At ano ang magiging epekto ng pagbaligtad na ito sa buong kaso ng flood control scandal? Lalo na sa mga malalaking pangalan na kanyang unang idinawit. Ang mga itinuturong sentral na figura naman sa dambuhalang flood control scandal, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ay nananatiling hiwalay sa isa't isa, nakakulong sa magkakaibang pasilidad. Habang ang kanilang mga legal na laban ay mabagal ngunit walang humpay na gumugulong sa iba't ibang korte sa bansa. Sa ibabaw, isa lamang itong kaso ng dalawang akusadong humaharap sa bigat ng batas. Ngunit sa likod ng mga rehas, ayon sa kanilang kampo, ay isang mas malalim at mas masakit na kabalintunaan. Isang kwento ng mga taong unang nagsalita, ngunit ngayon ay tila iniwan sa dilim ng sistema. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang eksklusibong panayam, inilahad ng kanilang tagapagsalita at legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III ang kasalukuyang kalagayan ng mag-asawa, pisikal, legal at emosyonal, kasabay ng mariing pagtatanggol sa kanilang naging desisyon at paninindigan. Ayon kay Attorney Samaniego, si Curly Diskaya ay halos 4 na buwan nang nakakulong sa ilalim ng kustodya ng Senate Sergeant at Arms mula pa noong September 18 matapos siyang i-cite for contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Isang pagkakakulong na, ayon sa kanilang kampo, ay hindi bunga ng hatol ng korte kundi ng isang legislative action na patuloy nilang kinukwestiyon sa legal na paraan. Samantala, si Sara Diskaya ay nananatili naman sa Lapu-Lapu City Jail kung saan siya inilipat upang harapin ang mabigat at non-bailable na kasong malversation. Isang sitwasyon na, ayon sa kanilang abogado, ay lalong nagpapabigat sa kalagayan ng pamilya. Isang ina na hiwalay sa kanyang mga anak at isang mag-asawang magkalayo sa isa't isa habang pareho nilang pinapasan ang bigat ng publiko at ng batas. Masalimuot at magkakapatong ang mga kasong kinahaharap ng mag-asawa. Si Curly Diskaya ay mayroon ng pending petition for certiorari sa Pasay Court. Diretsong hinahamon ang legalidad ng aksyon ng Senado laban sa kanya.
Si Sara naman ay humaharap sa magkakaibang kaso sa iba't ibang jurisdiksyon. Isang tax evasion case sa Department of Justice, isang paglabag sa National Building Code sa Malabon, at ang nasabing malversation case sa Lapu-Lapu City. Isang kaso na may pinakamabigat na parusa at walang piyansa. Ngunit sa kabila ng patong-patong na kasong ito, isang mas malaking tanong ang patuloy na bumabagabag sa publiko. Gusto pa ba nilang maging state witness? O tuluyan na bang isinara ang pintuang minsan nilang tinahak? Ang sagot ng kanilang abogado ay puno ng hinanakit at tahasang pagkadismaya. Ayon kay Attorney Samaniego, ang desisyon ay wala na umano sa kamay ng mag-asawang Diskaya. Para sa kanya, malinaw ang katotohanan. Sila ang kauna-unahang whistleblower sa eskandalong ito. Sila ang unang naglakas loob na magsalita, ang unang naglatag ng mga pangalan, at ang unang nagsabing handa silang makipagtulungan sa gobyerno. Kahit pa ang kapalit ay ang kanilang kaligtasan, kalayaan, at katahimikan ng kanilang pamilya. Isinakripisyo nila ang lahat, ayon sa kanilang abogado, mula sa personal na seguridad hanggang sa posibilidad na makulong basta't mailantad lamang ang katotohanan sa likod ng anomalya. Ngunit dito na inilahad ni Attorney Samaniego ang isang revelasyon na para sa kanilang kampo ay hindi lamang nakakagulat kundi tila hayagang hindi makatarungan. Ayon sa kanya, mayroon na sanang detalyadong affidavit ang mag-asawa. Isang kumpletong tell-all na diretsong magtuturo at magdidiin sa isang undersecretary na umano'y sentral sa operasyon. Handa na raw nilang ibunyag ang buong mekanismo ng kickback, kung paano ito pinlano, ipinatupad at ipinamahagi. Ngunit matapos umano nilang buuin ang affidavit, isang hindi inaasahang kondisyon ang biglang ipinataw ng mga otoridad. Bago raw sila tanggapin sa Witness Protection Program, kailangan muna nilang mag-restitute o magsauli ng pera. Dito sila mariing tumutol. Para sa kanilang legal team, ang kondisyong ito ay illegal, wala sa lugar at salungat sa mismong diwa ng batas. Mariing tanong ni Attorney Samaniego, bakit ka magre-restitute? Ipinaliwanag niya na ayon sa umiiral na batas, ang restitution ay maaari lamang iutos ng korte kapag may napatunayang predicate crime o may final at formal na hatol na nagsasabing nagkasala ang isang akusado. Wala pa hong verdict ang korte, so bakit ho kami magre-restitute? Giit ng abogado. Isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Dahil sa hindi nila pagtanggap sa kondisyong ito, tuluyan umanong nabigo ang plano na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Isang oportunidad na, ayon sa kanilang kampo, ay maaaring nagbigay liwanag sa buong sindikato sa likod ng anomalya. Ngunit nauwi sa wala dahil sa isang kondisyong pinaniniwalaan nilang labag sa batas. At dito na sumiklab ang pinakamasakit na kabalintunaan. Ayon kay Attorney Samaniego, imbes na ang 2 undersecretary, 17 kongresista, at iba pang matataas na opisyal na kanilang itinuro ang makulong, sila mismo ang nasa likod ng rehas. Ang mga unang nagbunyag, ang mga unang nagsalita, sila pa ang unang naparusahan. Sa kabila nito, iginiit ng kanilang kampo na hindi nawala ang ebidensya. Kinumpirma ni Attorney Samaniego na ang lahat ng hawak ng kanyang mga kliyente ay naisumite na sa mga otoridad. Ang 8 ledger na umano'y naglalaman ng detalyadong record ng kickback mula sa ID ng kontrata, halaga ng pondo, mga petsa at mga pangalan ng sangkot na kongresista at undersecretary ay nasa kustodya na raw ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanya, personal na pinayagan ni Senator Ping Lacson ang kanilang grupo na balikan ang opisina ng mga Diskaya upang kunin ang mga dokumentong ito bago tuluyang maisumite sa Senado. Ang kwento ng mag-asawang Diskaya ay nagsisilbing isang mabigat na paalala kung gaano kakomplikado, kapanganib at madalas ay kabalintunaan ang landas ng isang whistleblower sa Pilipinas. Mula sa pagiging susi sa investigasyon, sila ngayon ay nakaposisyon bilang pangunahing akusado. Mula sa pangakong proteksyon, nauwi sa pagkakakulong. At habang patuloy silang naghihintay ng hustisya sa loob ng mga selda, nananatiling nakabitin ang tanong na patuloy ding bumabagabag sa publiko. Kung nasa ledger na ang mga pangalan, kung nasa kamay na ng Senado ang ebidensya, kailan naman mananagot ang mga taong una nilang itinuro? Kung oobserbahan natin mga kabayan, ang 3 ulat na ito, ang kumpiskadong mga luxury cars ni Zaldico na nagkakahalaga ng 145 milyong piso, ang biglaang pagbaligtad ni Henry Alcantara
na tila binalik ang orasan sa zero. At ang masaklap na kwento ng mag-asawang Diskaya na isinugal ang buhay para sa katotohanan. Ito'y magkakaugnay na piraso ng isang mas malaking puzzle sa gitna ng dambuhalang flood control scandal na yumuyugyog sa buong bansa. Kailan kaya magkakaroon ng tunay na pananagutan ang mga nasa itaas? Mula sa undersecretary hanggang sa mga kongresista na sinasabing may kickback? Ito ang tanong na dapat nating itanong araw-araw sa mga namumuno sa atin.